Sag. This is a Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Sagittarius? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong update? Let's see guidance para sa ating mga Sag. This is a Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. Let's see kung anong meron. Collective energy ng ating mga Sag. Pasok sa baraha. Let's see. Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. Ingat sa mga scammers. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Yung dati nating account na kay Angeles na hack, hindi ko na ma-open. Alright? Ingat po. Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. Okay. Anong meron? Let's see kung anong guidance, Sagittarius. Sana blessings. Sag. Woo! Wish fulfillment, you might be dealing with an Aquarian, okay? Sabi ng masculine sa connection na to, nag-iisip siya, ano ba talaga yung tamang daan patungo sa tagumpay, okay? Nag-iisip siya, ano ba talaga yung mga dapat gawin? Ano yung kulang? Saan siya mas dapat mag-focus? Medyo naguguluhan siya kung paano i-execute, kung paano ipipave yung way going towards the wish fulfillment, okay? Pero maraming plano, maraming iniisip, okay, na future plans, kaya lang hindi alam kung paano, nasa tamang career ba, dito ba siya kikita, ito na ba yung long term? Marami ding sabihin nating blockages for now, ang ating masculine sa connection na to, pagtungkol sa kanyang wish fulfillment, long-term plans, magagandang plano sa buhay. Nagkaroon ng passionate connection here, but it feels like habang nakikilala nyo yung isa't isa, ay nagkakaroon ng turn-off energy na parang eto ba talaga yung taong nakilala mo nung umpisa. Parang this is more about the chemistry and paghanga. So, meron pang kailangang i-build na love here. Okay? But I feel sinubukan namang ipaglaban ang connection na to. Nagkaroon ng pag-uusap and there's like a hope na sana maging okay pa to. Magbago potential ng bawat isa and like to make this connection work out. Sinubukang i-move forward but it feels like yung effort for this connection ay hindi enough para hindi sustainable, no? Para maging healthy and harmonious tong connection na to. Pero nakikita ko naman dito na totoo yung love nyo para sa isa't isa. Kumbaga, nag-grow yung love from the chemistry and attraction. Okay? But sabi ng feminine sa connection na to, marami din siyang iniisip, not just the masculine, marami din siyang iniisip about her own finances stability. Nagkaroon ng past disappointment sa connection na to. At sabi ng feminine, parang hindi naman favorable sa kanya ang situation na to. Because may mga dishonest energy here. And the feminine feels na like maraming naging paulit-ulit na betrayal, dishonest energy na parang hindi nga talaga naayos. Okay? Nagkabate na hindi naman talaga nagkaayos, walang sincere apology or nagkaroon ng apology tapos hindi naman nasamahan ng change behavior. Okay? Nagkaroon ng mga maling decision here but may nakikita naman akong communication, reaching out, apology. But it feels like hindi mahanap or hindi ganun kadaling ibalik ang tiwala or ma-rebuild ang connection na to. Okay? Marami ka ding hinahantay na it could be work offer, komisyon, kung anong hinihintay mo about kaperahan, and parang nagkakaroon ng delays. Meron din ditong energy na for some of you, it feels like nagkaroon ng investment and kumbaga parang nagkamali ka kung saan ka tumaya. Okay? Investment, kung ano man yan, negosyo. Right now, sabi ng mga Sag, ginagawa ang lahat ng alam na tama
para magkaroon ng magandang outcome, ma-align ka na sa future na gusto mo. Tumatahimik ka rin, no, na parang kung ano man yung minamanifest mo, sabi mo parang mas makakabuti na sa'yo muna, tsaka mo na i-announce or baka hindi mo na rin i-announce. You're trying to manifest something, okay, aside from finances. Aside from this current na wino-workout mo na finances, marami ka pa rin pinaplano, nagiging tahimik ka muna because hindi ka pa naman sure kung itutuloy mo or not. Pagdating sa love connection, I feel may toxicity kayong dalawa na hindi nyo mahanap yung fine-tuning para mabitiwan na yung toxicity na yan at mapag-usapang mabuti. Paano mo nga ba mako-communicate to sa person mo na hindi siya defensive? Paano nga ba maaayos to at matatanggal na ang mga toxic habits sa connection na to? There's also an energy of confusion here kung magiging better pa ba ang situation. But I feel dumarating na sa point na parang nag-hold back na ng offer of love and effort. So paano nga ba? I feel nagkasakitan na rin kayo ng emotions, ng feelings, kaya may energy of like, bahala ka dyan, na parang sobra-sobra na rin yung adjustment ng bawat isa. And may pride and ego here na this time, parang hindi na willing na, to forgive or to nahayaan na lang yung mga disagreements. It feels like both of you are waiting na mag-apologize or yung the other person naman ang mag-adjust this time. Okay? Nagkaroon ng on and off connection dito, sinubukang mag-usap, ayusin ng mga bagay-bagay, but sabi ng feminine parang hindi naman reliable yung masculine. Okay? For harmony sa connection na to heal your heart chakra, Madagascar, rose quartz, the pink crystal. Okay? But I feel, sabi ng masculine, marami din siyang plano na maganda for this connection. And I feel because of that, nagkaroon naman kayo both ng the energy of, sige, antayin, tignan ang potential or kung ano man ang laman ng pangako na yan. Mai-deliver ba daw talaga? May prayers and manifestations ang ating mga Sag na, Lord, bigyan ka ng wisdom kasi gusto mong makagawa ng tamang decision. Both of you, I feel, okay? Both of you are praying na magkaroon ng wisdom para makagawa ng tamang decision here. Maraming doubts ang ating mga Sag, not just sa kabuhayan, but I feel kasama na rin ang relationship na to because lagi na lang may tampuhan and misunderstanding. Sabi ng person mo, ang dami na rin daw nangyaring hindi maganda at iniisip niya na parang nagiging pessimistic na ang person ng mga Sag right now na baka hindi na kayang maayos ang connection na to. This person feels insecure, baka hindi rin niya maibigay yung future na gusto mo, baka hindi maging happy yung feminine, okay, especially worries ng masculine, baka hindi niya maibigay yung standards or yung ine-expect na love or material provisions na gusto ng feminine. May mga doubts about this connection, kung long-term ba to, may stability ba dito, nagiging maayos pa ba to. Okay? Pareho kayong naka-side eye sa bawat isa at nagpapakiramdaman ano ba talaga ang totoong iniisip. Very challenging yan kasi parang paano nga ba magkakaroon ng harmony at pagkakaintindihan sa connection kung right now parang very protective na kayo sa energy ng bawat isa because of past disappointments, and I feel parang in the past nagkaroon na rin ng masakit na exchange of words. Kaya right now parang mas pinipili nyo munang tumahimik at magpakiramdaman, galit ba siya? Ready na bang makipag-usap? Ano ba talaga gusto niya? So parang mas lumala at mas dumami yung questions about this connection. Sag, until the end of this year, whatever you're manifesting na magandang blessing, claim it, it's already yours, okay? Manifesting abundance, Brazilian citrine. But bakit may energy dito? I feel kailangan mong magpahinga or baka pag nakuha mo na itong lump sum or malaking bonus or money na to, sasabihin mong parang hard work in reverse is either for some of you magre-resign, lilipat ng trabaho, or magpapahinga, baka magbabakasyon. Okay?
Alright, there's also an energy here of like, meron kang, for some of you, merong ini-expect na malaking amount of money. But for most of you, makukuha naman what's really for you. For grounding, protection, anti-evil eye, Madagascar, black tourmaline, the black crystal. Okay, protection. So, I feel the masculine, meron siyang mga pangako, mga ipapromise, no? Aside from the career and money, yung dalawa, separate goals. Meron ditong kasunduan about pag-ibig that the feminine would really rely on the masculine na ibigay niya kung ano yung mga pangako, big promises to. Na may energy dito na baka hindi ma-deliver exactly how the feminine expects the pangako to be. So may energy of like disappointment here. Because parang for some of you hindi na ibigay. For some of you parang ay, yun na yun. Parang nag-expect si feminine na mas malaki yung effort or gift kung ano man yung pinangako ni masculine na ibibigay niya. But para kay masculine, kung ano man yung maaaring maging challenges para sa kanya, ibibigay niya yung alam niya at kung ano yung meron siya na best na meron siya. So pag-usapan yung mga ganitong bagay kasi baka naman maaaring nagkaroon ng challenges yung masculine about finances o kung ano man na naging hadlang para ma-deliver niya ng 100% yung pangako. Okay? Wala akong nakikitang hiwalay. This is more about tampuhan, mga petty quarrels. But meron pa rin, ito lang yung issue, no? May mga same old habits. Or it could be like, hindi naman exactly the same issue, but pwedeng matrigger yung mga past disappointments because medyo kahawig, okay, yung nagawang mali. This is about pagtupad sa pangako eh. Pag-deliver ng, like, hindi na gagawin yan, or at the end of the year, magbabakasyon, pupunta sa ganon. But ang nakikita kong energy, na kung sino yung nangako, ibibigay naman niya yung best niya. Maaring magkaroon lang ng baka kinapo sa pera or may problema sa schedule, pero I feel gagawin naman yung best. So pag-usapan, this is more about managing expectations. And kung ano man yung mga toxicity na paulit-ulit na sinusubukang patawarin at bigyan ng chances, and very optimistic na hopefully someday matanggal na yung mga disagreements nyo, sana mapag-usapan at wag nang ulitin. I do understand na hindi ganun kadali na magbago, di ba? Minsan, kahit nga tayo, gustong-gusto nating magbago para sa sarili natin. But then, magulat ka na parang, shucks, nagawa mo na naman ulit. Okay? But, ang nakikita ko dito is may effort to do what's best for the relationship. Yun nga lang, baka hindi maibigay yung expectations at eto na naman, may bago na naman, tampuhan. So, pag-usapan ko ano yung kaya, pag-usapan ko ano yung mga possible na blockages pagdating sa mga pinag-usapan at pangako na to para ma-fix na agad. Alright? This is more about communication. Kaya lang baka may tamaan na past issues. Okie-dokie, Sag. So, compared with other zodiacs, this reading is better. Okay? Compared sa iba. Alrighty? So, that will be the Sagittarius reading for the month of September. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Sag!